the province of Capiz. Ang tahanan daw ng mga Manananggal. Kapre, Tiyanak. tikbalang. dahil sa tinagal-tagal nilang nakatira dito. Kahit minsan, hindi pa raw sila nakakita ng aswang. Wala kami may nakita. No way. Hala? Advance mag-isip? Ito ang totoo. Nang bisitahin ito ng AHA team, hindi mga aswang ang sumalubong sa amin, kundi happy Cabizeños na may warm and welcoming smiles. Welcome to Kaunta. Kaya instead of calling the place Aswang Capital of the Philippines, why not say Seafood capital of the Philippines. dahil ang tunay na halimaw dito, ang sarap ng kanilang yamang dagat, gaya ng shellfish. Gamit ang creativity ng mga Capizeño, kaya rin nila itong i-transform para maging world-famous Capiz shell art. Now, is that something to be scared about, Capiz? Of course not. Sa panahon ngayon na pwede nang magpakonsulta sa mga doktor sa isang click lang, maging ang faith healers, hindi magpapahuli. Patangan nga mga espiritu ka ganyan. Aba, nasa social media na rin. Nung una, hindi ako naniniwala kasi Tagalog tayo eh. So, nung nakarating ako dito, tapos nalaman ko na may nanggagamot ng ganyan, tinry ko. Tingin ko, sir, mabisa siya kasi gumaling ako eh. Bumuti pong pakiramdam ko, hindi na po ako nagkaroon ng paninikip ng dibdib. Mga kaaha, familiar ba kayo sa tandok? Nakilala namin ang 41-year-old faith healer na si Lloyd. 28 years na raw siyang nanggagamot dito sa bayan ng Estancia, Iloilo. At kabilang sa mga ginagawa niya, ang tawas at tandok. Nagsimula po ako manggamot nung ako ay gumaling sa sakit. Sa edad ko po na 12 years old, nagkasakit po ako. Tumigil daw ng 3 buwan sa pag-aaral si Lloyd noon para magpagamot sa Maynila. Yung sakit ko, na lalagas yung buhok ko, pagkatapos pumapayat ako, walang ganang kumain. After a month, na umuwi na ako ng bahay para maghintay ng aking kamatayan. May 3 nilalang, mga espiritu at anghel na pumunta sa akin at nagsabi na ako'y kanilang gagamutin na may kapalit. After a month na gumaling na ako, sila ay bumalik at sinabihan ako na ang kapalit ng aking buhay ay manggamot. Natutunan daw niyang magtandok mula sa kanilang kanununuhan. Tandok ang tawag sa ginagawa ng mga faith healer para matanggal di umano ang mga venom, rabies at tetanus sa dugo. Dati-rati ay sungay ng kalabaw ang gamit ng mga tao para sa pagtatandok. Pero tong si Lloyd, baso na lang daw ang gamit niya ngayon. Madalas na lumalapit sa atin dito yung mga pasyente na mostly ay nakagat sila ng mga hayop, ahas o whatever na kinakailangan nila ng agarang gamot ng pagtanggal nito ng rabies sa kanilang katawan. Nakadepende raw sa kaso ng pasyente kung gaano katagal ang magiging panggagamot ni Lloyd. Araw-araw,
Halos 20 katao raw ang lumalapit kay Lloyd para magpatandok o magpatawas. May mga nagmula pa sa ibang bayan at maging sa ibang bansa. Isa si Norbert sa mga nagpagamot kay Lloyd. 6 months akong bedridden dahil sa rabies. Pagkatapos ng paggamot sa akin ni Sir Lloyd ay gumanda yung pakiramdam ko at medyo okay na. Makikita ang proseso ng tandok sa social media accounts ni Lloyd. At hindi maiiwasan na may mga hindi naniniwala sa paraan ng kanyang panggagamot. Pero ang tanging say ni Lloyd, Lahat ng bagay, kapag hindi mo nasaksihan, na-experiensyahan, ang ganitong uri ng panggamutan ay mahirap paniwalaan. Kailangan natin kasing iwasan yung mga ganitong mga practice. Kasi syempre once kasi na gumamit tayo ng mga maari nating hindi ginagamit sa hospital or sabihin natin hindi pa disinfected yung mga ginagamit ng mga dito sa procedure na to, pwede talaga itong magkaroon ng harmful effects dun sa katawan ng tao. Mas grabe yung pwedeng mangyari dun sa ating pasyente, no? Once kasi na nagkaroon na ng mga infection at kakalat ito sa ating katawan, pwede itong magkaroon ng mga septic shock, no? Kaya once kasi nagkaroon na ng septic shock, no? At syempre nagkaroon talaga siya ng sepsis na ng katawan, kalat na yung infection, pwede niya itong ikamatay. Ano nga ba ang dapat gawin kapag nangangambang nagkaroon ng venom mula sa ahas o rabies mula sa mga kagat ng aso, pusa o iba pang mammals? Take it away, Kuya Drew. una, hugasan ng sugat ng tubig at sabon sa loob ng 10 minuto. Kapag natuyo, lagyan ito ng antiseptic o yung mga gamot na pangontra sa impeksyon. Huwag na huwag baliwalain kahit maliit lamang ang sugat. Pinakamabuting pumunta agad sa pinakamalapit na ospital o health center para magpatingin sa eksperto. At higit sa lahat, sundin ang payo ng mga doktor kung kinakailangan magpabakuna. Mga kaaha, ang mga ganitong klase ng sugat ay kailangan gamutin ng maayos dahil kung hindi, pwede itong makamatay. May iba-iba talaga tayong paniniwala sa maraming bagay. Pero sa mga usaping may kaugnayan sa ating kalusugan, siguraduhin mag-research muna ng mabuti bago ito subukan. Aha! Happy Sunday morning mga kaaha! Nalalapit na naman ang araw ng mga puso. Uy, huwag kalimutang sabihin at ipadama sa mga mahal natin sa buhay ang ating love. Samahan niyo na rin po ng flowers. Hala! Oo nga, kapatay kay Mrs. Oh, kayo riyan mga kaaha. Handa na rin ba kayong manginig? Wait, hindi sa kabaha na katulad nung sa akin. Wala pa kasi akong regalo. Pero manginig sa mga bagong fun kaalaman this morning? Ibibigay na namin ang mga amazing stories of the week. Sinong hindi mangangamba kung sa pagtingala sa langit? Ganitong bagay ang sumilip? Oh no! Ano kaya ibig sabihin nito? Kung hindi pa kayo nag-aagahan, sabayan nyo kami sa pagkain nitong mga putahe na hindi lang nakabubusog, nakagugulat din. Ayan. Ano nga ba ang perfect Valentine's Day gift? Hindi ko na kailangan pang magpakilala. Ako lang naman ang simbolo ng kaswitan tuwing Valentine's. Excuse me? Tama ba yung narinig ko? Ikaw ang favorite gift? Alamin sa aming bagong kwento. At bukod sa mga baon naming kwento, alam naming may isa pa kayong inaabangan, guys. Yung mga magba-birthday ngayong linggo. Well, you know the drill. Aabangan ang birthday shoutout namin sa inyo. All these and more ngayong umaga dito lang sa... Aha! Isa ang peanut butter sa mga classic palaman na paborito ng karamihan. Pero alam nyo ba na may peanut butter fruit na raw ngayon? As in, tumutubo sa puno, ha? Kalasa nga ba ng prutas na ito ang classic palaman? Yan ang tutuklasin ng Kapuso Sparkle artist na si Aidan Veneracion sa isang blind taste test mamaya. At isa pang pagkain na may pasabog. Ibibida rin natin for today's video. Simulan natin sa peanut butter fruit. Yan talaga ang pangalan ng prutas na to, mga kaaha. Kalasa at kapareho raw kasi nito ang texture ng peanut butter. Pinsan nito ang Acerola cherry. Pinaniniwalaan sa South America ang origin nito
At laganap din ito sa Hawaii. Pero alam nyo ba na may peanut butter fruit na rin sa Pilipinas? Dito sa Baras, Rizal, nakilala namin ang certified plantito na si Lawrence. Kabilang sa mahigit 40 fruit-bearing plants sa kanyang garden, ang peanut butter fruit. Ang kinukulit ko talaga medyo hindi pangkaraniwan. Kumbaga bagong prutas to na ngayon lang natin narinig na meron palang peanut butter tree. Nag-search lang daw online si Lawrence nang nagbebenta ng seedling ng peanut butter fruit tree. Makalipas ang 6 na buwan, mula nang itanim niya ang seedling, nagbunga na raw ito. Parang ordinaryong fruit trees lang din natin. So hindi siya maselan. Basta diligan mo lang, itingnan mo lang kung meron siyang pest na nakaano sa katawan. So ganun lang, parang plant and forget nga lang. More than 2 years old na raw ang peanut butter fruit tree ni Lawrence. Ngayon, hindi lang gaanong siyang maraming bunga kasi ang season talaga ng peak season niya, December. Pero ever-bearing siya, hindi siya nawawala ng bunga. Yun nga lang, pag hindi niya season, pailan-ilan lang po ang ating bunga, mga kaaha. Color orange ang bunga nito kapag maniba lang pa lang. Pero kapag hinog na, pula na ang kulay nito at lalambot na ang texture. So ito yung pinakalabas niya. So ayan, kita nyo, ito yung pinakakainin natin. Ayan. Tayo natin kagatin. So ayan, ayan yung pinaka-inside niya. So medyo manipis lang yung kanyang laman pero very tasty. Tapos malaki yung kanyang buto. Yan, yan ang bunga ng peanut butter tree. Pero hindi lang yan ang kakaibang prutas ni Lawrence. Meron din daw siyang blackberry jam fruit. Kalasa rin ba ito ng palaman? Ito yung bunga niya. Pag hinog, napakita ko po sa inyo kung ano ay itsura ng loob niya. So ayan, bibiyakin lang po natin dito sa gitna. So ayan. Ang lasa niya parang siyang fermented na may pagkalasang wine. Present din sa kanyang garden ang magic berry na kapag kinain, tatamis na ang lasa ng mga susunod niyong kakainin. Nakapagpabunga rin siya rito ng figs na native to Mediterranean countries. Talagang matamis siya. Yung taste niya, may pagkalasa siyang hinog na kaimito, yung sweet potato, tapos red lady papaya. Bali, very taste siya na marami siyang prutas na parang minix siya. Ngayon, balikan natin ang peanut butter fruit. Nasa nga ba itong peanut butter spread? Sasalang sa blind taste test si Aidan Veneracion. Ang unang kutsara ay may peanut butter fruit, habang ang pangalawang kutsara naman ay may peanut butter spread. Magkapareho nga lang ba ang lasa ng mga ito? O mahulaan kaya ni Aidan kung alin ang peanut butter fruit? Oh. Okay. I-try na natin mga kaaha. Ano kaya ang hatol ni Aidan? Feeling ko po siguro yung first po. Yung first kong tinry, yun yung fruit. You got it right, Aidan! Dito sa first kong tinry, pagka first taste niya, parang fruity yung lasa niya. Tapos parang ako kumakain ng fruits na yung mataas yung water content. And at first, parang hinuhuli mo pa yung lasa niya eh. Pero yung texture niya, same sa mga fruits. Pero sa may bandang dulo na, habang tumatagal na dito sa dila mo, malalasahan mo na yung pagka-peanut, yung peanut taste niya. Kaya pala tinawag siyang peanut butter fruit. Dito naman sa Quezon City, may isang pagkain na viral dahil pasabog daw ito. Presenting the volcanic kare-kare. Kapag nilagyan kasi ito ng kare-kare sauce, uusok ito tulad ng isang bulkan. Crispy pata. Tapos nun, hihiwalay, hindi pa nilalagyan ng sauce. So, nandyan pa yung crunch. Yung hinahabol natin yung crunch ng crispy pata. Tapos yung sauce ng kare-kare. Oh, wow. Super powerful combo. Pinuntahan ni Aidan ng restaurant na nag-o-offer ng volcanic kare-kare. So ito na mga kaaha, itatry na natin ang sizzling volcanic boneless pata kare-kare.
Excited na din ba kayo? Yan. Woo! Kakamayin ko na lang. Nagkutsara ko eh. Ang lutong niyan, hindi nawala yung crunchiness nung balat. Ang sarap. Ito mga kaaha, sa buong buhay ko ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng kare-kare at ganito siya pinesent sa akin. At kanina iniisip ko, paano siya naging volcano? Pero yung pala, pa-volcano yung sa pata, boneless pata. Bukod sa ngayon lang ako nakita ng ganitong version, meron pang nasa sizzling pa siya. Nitong 2023 lang daw in-offer ang volcanic kare-kare sa menu ng restaurant na ito. Naisip po namin na gawing formang bulkan yung crispy pata kasi triangular siya. Meron ding lava, which is yung kare-kare sauce. Mayroong usok na nag-e-effect na talagang parang bulkan. At hindi lang yun, sumasabog pa siya sa sarap. Ang mga pagkain classic, kaya pa rin nating ibahin ng bihis para mas maging exciting kainin. Habang ang mga prosesong pagkain, may mga version pa lang natural na nakaka-wow. Haha! Kung masaksihan nyo ang ganitong pangyayari sa langit, ano kaya ang magiging reaksyon nyo? At ano nga kaya ito? Doon lang naulan, no? Katakot na parang alien. Posible po yan nangyayari. Pero talaga ganyan. Nung maliliit pa kami sa amin. Sa usok lang yan. Tinawala ko. Para din siyang ulap eh. Hindi ko sure. Para masyado na tayong polluted. Ang isa sa mga uploader ng video, natagpuan namin sa Taguig. Noong time na yon, 3 kami magkakaibigan. Nagbabala kaming kumain that time, merienda. So that was, I think, 5 p.m. Tapos dumaan muna kami sa bahay ng nanay ng kaibigan ko. So naiwan ako sa labas. May alin na tingin ng tingin sa langit. Until lang sa napansin ko na, tapos nagulat din ako. So ang ginawa ko, binidyoan ko na din siya. Mimi, tignan mo, Mimi, tignan mo, Mimi. Noong una raw, tila sinlakin lang ito ng ulo ng drum. Mababa rin daw ang itim na bilog noon. Patas siya ng patas, panipis ng panipis, hanggang sa nawala siya. Sa loob lang daw ng ilang minuto, nawala na ang palutang-lutang na bilog. Dahil sa pagtataka, ipinost ni Mickey ang video na mabilis namang nag-viral. May mga nagsasabing, ano daw, UFO, or baka katapusan na ng mundo, or lagos na pupuntang Encantadia, mga ganon. Kinabahan din ako nun kasi kakaiba. Ano kaya ang misteryosong itim na bilog? Bukod kay Mickey, isa pa nating kaahang nakasaksi rin sa pangyayari. Pero ang kanyang karanasan, may kasama raw itong tunog. Naghuhugas po ako ng plato, tapos may narinig po ako na sumabog, malakas po siya. Akala po namin kasi nung una, parang sumabog lang na gulong dito sa vulcanizing. Lalo sa kanyang kinatatayuan, kitang-kita ang kalangitan. Walang apoy, sunod din lang yan nung sumabog. Tapos paglingon ko po sa labas, ayun, may malaki po na itim na umangat, tapos para po siyang mushroom. Tapos bigla na rin po siya naging yung smoke ring po. Yan na yata yung UFO mo eh. Para makakuha ng sagot, sa social media rin napatakbo si Khan, kung saan sari-saring opinyon ang nakita niya. Sabi nila portal daw, labasan daw ng mga class S na halimaw. Lumipat tayo sa isa pang video ng kakaibang kaganapan sa langit. Sa video, makikitang tila na hati ang pagbuhos ng ulan. Ala, papunta na yata dito yung ulan. Nangyari naman daw ito sa katabing syudad ng Taguig na Makati. Nakita ko naman po yung weather and yung clouds. Very fair naman po. So, hindi na po ako nagdala ng payong. And then, pagliko ko po sa Valero Street, from afar, nakikita ko na doon umuulan. So, binilisan ko yung lakad ko. Tapos, nakita ko na lang na, ayun nga, talagang nakastop yung ulan doon sa stoplight mismo. Ayon kay Christine, nagtagal daw ang kakaibang pag-ulan na ito ng 5 minuto. At dahil sa kamanghaan, kinunan niya ito ng video at ipinost online.
na mabilis ding nag-viral. Sabi nila, baka magkaiba na mayor. Ganon. Doon lang suspended sa kabila. Alam niyo ba na ang mga ulap ay nabubuo mula sa water vapors o yung mga tubig na nagiging gas na umaakyat sa atmosphere o kaya naman ay dinadala ng hangin sa himpapawid? Saan naman galing ang ulan? Technically, nangyayari yung ating mga pag-ulan kapag meron pong mga mabibigat na kaulapan sa isang area. Usually, nangyayari po ito kapag meron pong mga severe weather disturbances na meron po sa isang area. Doon po sa video ay posible po dyan na ang tinatawag natin dyan ay thunderstorm. Yung lugar kung nasaan yung nag-video, hindi niya nararanasan yung mga pag-ulan na ito dahil posibleng palayo sa kanya yung ulap or rather, hindi pa niya naranasan kasi papunta pa lang sa kanya yung ulap niya. Ganun po ka-isolated ang ating pag-ulan dito po sa Pilipinas bilang tayo po ay nasa tropic region. Now, balikan natin ang black smoke ring na namataan sa langit. Ano kaya ito? At kailangan ba nating maalarma sa phenomenon na ito? Ayon sa eksperto, hindi raw ito nagmula sa kalangitan. Kapag sinabi kasi nating ulap, dapat nagko-condensate siya. Pero nakita natin na yung part na yon ay hindi siya water vapor. Bilog na bilog oh. Posibleng meron po itong source na pwede pong merong nagsisiga dito sa baba, no? At eventually, sudden or abrupt po yung pagsiga na yon at nag-form po siya into a circle. Normal po ito na usok, no? At aangat siya hanggang mag-disperse habang umaangat din po sa ating atmosphere. At posible rin daw na nagmula nga ito sa isang pagsabog. Gawa po ng tao. And eventually, nagkaroon lang ng misinterpretation. Saan man nagmula ang itim na usok na ito? Yan na yata yung UFO mo eh. Nakatitiyak naman tayo na ito ay man-made o gawa lang ng tao. At hindi ito kailangang katakutan o pangambahan. Aha! Nalalapit na naman ang araw ng mga puso, mga kaaha! May regalo na ba kayo sa inyong mga minamahal? Oh, dahil espesyal kayo para sa akin, meron akong special gift for you guys. Dahil lang medyo malaki-laki to eh. Yes, sir! Speaking of Valentine's Day, tungkol sa araw na ito, ang kwento sa AHA Storytime. Sa kwento natin ngayong umaga, wala tayong papakilalang bida. Paano ba naman kasi ang lahat ng mga karakter dito, pa-main character daw tuwing araw ng mga puso? Nagpauna sa pila itong si Belle Bulaklak. Hindi ko na kailangan pang magpakilala dahil sigurado namang kahit saan kayo naroroon, nangingibabaw ang halimuyak ko. Hindi rin naman daw magpapatalo itong susunod nating bida na si Chuck Chocolate. Ako lang naman ang simbolo ng kaswitan tuwing Valentine's. Obvious ba na akong paboritong iregalo ng lahat? Excuse me? Tama ba yung narinig ko? Ikaw ang favorite gift? Sa sobrang kakyutan ko, ako kaya ang paboritong i-flex at i-hug. Di niya na nahintay ang intro Si Barry Teddy Bear nga pala. Sa tuwing nalalapit ang araw ng mga puso, hindi matigil ang bidahan ng tatlong paboritong regalo. At kung may bida, syempre meron ding kontrabida. Dahil tuwing sumasapit ang gabi, nagaganap daw ang ilang mga kababalaghan sa mundo nila. Saklolo! May multo! Sa pagmamadali, aray ko po! Ang mga bulak ko! paano na lang maipangre-regalo si Barry Teddy Bear kung ganito na siya kapayat at kadumi? Sa ikalawang gabi, si Chuck Chocolate naman ngayon ang pinuntirya niya sa kahimbingan ng tulog nito. Ang init! Aray! Aray! Bakit ang init? Natutunaw ako! Sa ikatlong gabi, si Belle Bulaklak naman ang nadali. Kaya kinabukasan, OMG! Anong nangyari sa maganda kong petals? Bakit nalanta? This can't be! nang gabi rin yun, sa magkakahiwalay na lugar, napag-isipan ng tatlo nating bida na tugisin ang masamang nilalang. At sa walang tigil na paghahanap, nahuli na nila ang namemerwisyo sa kanilang lugar.
Ikaw nga, Bel Bulaklak. Nako, itong si Chuck Chocolate rin naman pala. Aba, teka, huwag nga kayong magmalinis. Lalo ka na, Barry Teddy Bear. Pabida at kontrabida. Ano to? Tuhog-tuhog na role? Dahil sa nasila nilang mga hitsura, hindi na napakinabangan noong araw ng mga puso ang tatlo. Tignan natin kung hindi mag-away ang mga yan. Wala nang masasabihan ng sweet. Wala rin mayayakap. Nang sumilip mula sa bintana, ang eksenang nakita nila. At dito nalaman ng mga pabida nating bida na ang tunay na kahalagahan at simbolo ng pagmamahal ay hindi naman talaga nakabase lang sa mga material na bagay. Mula noon, tumigil na sa pakikipagkompetensya ang tatlo. Sa halip, nagtutulungan na lang sila sa pagpapaganda ng isa't isa tuwing nalalapit ang araw ng mga puso. Teka, iayos natin itong isa mong petal. Parang hindi pantay. Ginawan kita ng damit, Chuck Chocolate. Isukat mo nga kung kasya. Teka, aalisin ko muna itong himulmol. Mula noon, mas naging masaya ang selebrasyon ng araw ng mga puso. Salamat sa ating mga hindi na pabida, kundi bida. Aha! Malilimutan ba namin ang mga kaahan nating nagdiriyo ng kanilang kaarawan ngayong linggo? Happy birthday kay Baby Pablo Salvador Corpus na nasa Canada, Luis Janine Cunanan from Pampanga, and Nathaniel Tolentino from Bulacan. At sa iba pa nating birthday celebrators dyan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Huwag kalimutang i-like at i-follow ang aming official page, AHA! At ang aming TikTok account, AHA_GMA. Hanggang sa susunod na linggo, sama-sama ulit tayong matuto sa mga fun kalaman na kayo ang panalo. Aha!